Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan muna. Okay ba tayo lahat dyan? Okay ba tayo lahat dyan? Long time no see mga pare ha. Medyo naging busy lang tayo nitong mga nakaraan pero game na ulit. At meron tayong pag-uusapan ngayon. VP Sara parang magiging presidente na nga ba? Ano sa palagay nyo? Kasi ang buong mundo at ang buong Pilipinas, buong mundo talagang nagagalit na dito kay Bangag. Kaya siguro ewan natin kung mangyayari ba nga talaga na magiging presidente si VP Sara o magtitigas-tigasan tong si The Junior. Ang pinaka malupit nating presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. The best president sa buong mundo. Bro, mo naman sasabihin niya wala daw siyang kinalaman dun sa hindi daw siya makikisali o hindi tayo under ng ICC, tama, di ba? Pero siya mismo ang nagpadala dun sa dating nating presidente o si Presidente Duterte. Siya mismo, di ba? Kaya masasabi nating napakalupit nito. Tapos si VP Sara nga nagpunta dun sa Netherlands. So nag-speech siya doon tapos gusto nila Marcos resign. Sumisigaw yung mga tao doon. Ngayon, ang pinapalabas nitong mga animal na to, kung sino man yung mga animal na yan, lalo na tong nandito sa may yung spokesperson ni si Madam Claire, vlogger. Ba't hindi niyo? Ewan ko ba talaga dyan sa babae na yun kung anong meron. Parang siya na ang presidente kung umasta Di ba tagapagsalita nga lang siya ng presidente? Ba't parang ikaw na yung sa yung opinion na mismo nang gagaling? Di ba? Parang siya sa kanya na mismo nang gagaling parang salita niya na mismo Ito opinion ko na to, hindi na to sa presidente. Di ikaw na madam. Malupit ka At bago tayo magpatuloy dyan, naalala nyo ba yung hearing na ginawa dyan sa Kamara? Napakalupit, no? Yung Tricom nila. Alam nyo, dun nyo makikita na talaga tong mga kongresista na to mayayabang. Di lang mayabang. Hindi ko ma-describe. Parang mga sobrang taas ang tingin sa sarili. Tsaka hindi, ito ang malupit dyan. Kasi bakit DDS vloggers lang ang pinapatawag nyo? Bakit hindi nyo ipatawag yung mga tanso vlogger na talaga nagpakalat ng fake news? Unang-una na dyan, si Sangkay. Diba yan ang nagpakalat ng ginto diba? Ba't hindi nyo patawag yan? Tsaka yung iba pang vlogger dyan na may masabi lang Eron nga, yung pinlay ni Congressman Marcoleta di ba? Yung pinagmumura siya, tinawag siyang demonyo. Pati si Pastor Kibuloy tinawag na demonyo. Yan, mga demonyo na yan. Parang hindi ko matandaan pero parang sinasabi niya yung relihiyon ni Congressman Marcoleta pati ng si Kibuloy, mga demonyo daw. Bakit hindi yun ang nyo? Ba't hindi yun ang punahin nyo? Parang wala kayong narinig dun Tapos yung mga vlogger mismo na wala naman dapat ipatawad tong mga vlogger na to, talaga namang iko-contempt nyo para lang masunod yung gusto nyo, ganon? Tanggalin nyo yung contempt na yan tapos pagpaliwanagin nyo na maayos. Ewan ko sa inyo makasagot kayo dyan. To sila sila Abante, sila Paduano. Masyado na kayong mga maangas, sir. Ito lang, masasabi ko lang pwede nyo naman kausapin ng maayos Diba? Magsasalita, babarahin nyo. Pagpapaliwanagin nyo, tapos babarahin nyo. Ano yun?
Ba't nyo pa pinatawag dyan kung ganyan gagawin nyo sa mga yan? Kung ipapahiya nyo lang. Wala rin pala kayo sa hulog eh. Nasa ang aangas nyo pa dyan para kayong mga hari. Ay, nako. Napanood nyo ba yung mga pare? Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo. Mababwisit kayo. Tataas yung dugo nyo talaga sa mga na to. Mga kongresista na to. Imbis na atupagin, gumawa ng batas o resolusyon na magpapaginhawa sa mga Pilipino, inaatupag kung ano-ano. Impeachment. Yung yan, sa mga vlogger nga. Tigilan nyo na yan. Unahin nyo naman yung mga tao. Hindi yung tapos ayudang anuhin. As nagagalit kayo. Yung problema sa inyo. Ba't kayo nagagalit? Kasi nasasaktan kayo. Huwag kayong magalit kung ini-criticize kayo ng Pilipino. Natural lang yan. Public servant kayo eh. Talagang pag may nakitang mali, talagang sisitahin kayo. Ano gusto nyo? Mali na. Hayaan lang. Ang nagiging problema ngayon, kaya galit na galit sila sa mga vlogger, lalo na sa mga DDS vlogger. Kasi nga, nakikita yung mga baho nila. Yung mga ginagawa nilang katarantaduhan. Dati kasi, lalo na yung media, ba't hindi nyo ipatawag? Yan GMA. Puno-puno ng fake news ngayon yung mga mga mainstream media na yan Bakit hindi nyo ipatawag ngayon yan? Wala pala kayo eh. Ewan ko ba sa mga to. Anyway, umpisa na natin ang ating asaran. Sasabi natin kwentuhan, di ba? Kasi nakakagigil eh. Nakakagigil tong si Castro na to. Hindi pa ewan ko. Paano nagapunta to dyan? Ay, sa bagay. Kasi nga naman yung presidente. Bakit ka nga naman kukuha ng mas matalino pa? Kaya nga siguro inalis niya si ES eh. Kasi matalino si ES. Rodriguez eh. Dating ES Baka kaya nanggal yun. Tingnan nyo kademonyohan itong ng presidente na to. Itong bangag na to. Biruin nyo, hindi umalis yan si Rodriguez sa tabi niya. Kawawa na nga yung mama na yun eh. Sa totoo lang Kawawa na yung kakasalo dito sa problema nitong tao na to eh. Ayun ang sagot ng sagot. Tapos bandang huli, siya pa yung ilalaglag. Bakit? Kasi nga kinokontra niya yung mga maling gawa. Ayun ang problema. Pag kinontra mo ang gobyerno ngayon, ay dadalihin ka talaga nila. Wala ka nang magagawa. Yun lang yun. Kaya ang gobyernong ito medyo delikado. Anyway, sige, umpisa na natin. Pasensya na kayo kung naglalaga kasi yung PC natin naka-charge. Okay, play natin to. Alisin na nga muna natin yan. Vice President Sara Duterte denies ever asking President Marcos Jr. to resign during a recent English. English. gathering with her supporters in the Netherlands. The Vice President said leaders should resign from one's post if he or she fails to show the people that he or she can think clearly. Malacanang reacted to... Ito yung sinasabi natin kanina na pinapakalat nila na sabi ni VP Sara, kailangan mo mag-resign. Hindi niya naman tinutukoy mismo si Marcos na ang ginagawa niya, ang ina-example ni VP Sara dito, kung hindi mo nagagawa yung trabaho mo, kung di ka nagmagawa ng maayos o wala ka sa katinuan, kailangan mo na mag-resign. Ang problema, nasaktan ton si Nasaktan, kaya magre-react. Ang nangyayari, itong si Castro na to, si Claire Castro na to, ang nagsasalita ng kung ano-ano. Hindi mo malaman dito sa alin na to kung saan niya kinukuha yan. Kung talagang sinabi ba ng presidente yan o gawa-gawa niya lang. Parang opinion niya na. Opinion ko na to. Wala na kayong ako na presidente. Parang ganun eh. Di naman. Ayos-ayos din. Kung ano yung trabaho mo, yun lang gagawin mo. Huwag
Huwag kang dumamay sa kung ano-anong pinaggagawa mo. Baka sobrang sipag mo niyan. Sobrang sip-sip mo, maging ano ka na. Alam nyo kasi natatakot tong mga to eh. Kasi nakikita nyo na, nakita na nila kung gaano kalakas si Pangulong Duterte. Nakala nila wala na. Yung ginawa nilang to, naglabasan ngayon yung mga Pilipino na wala nang halos pakialam sa mga tao, hindi na sa politika, hindi na iniisip yung politika. Ang iniisip nila ngayon kung paano sila makakain kasi nga ang mahal na ng bilihin dahil golden age na nga, di ba? So, yun talagang iisipin ng ibang mga Pilipino. Wala na kaming pakialam sa politika kasi hindi naman kami papakainin yan eh. Ang gagawin namin talagang magtatrabaho na lang kami para sa amin. Anong nangyari, ginawa nila to. So, nagising tuloy yung mga damdamin ng Pilipino. Hindi nyo dapat gawin yan. Kasi hindi naman talaga dapat. Ayan ba yung matalino? Diba sabi nyo, matalino yung si Marcos eh. Eto na yung matalino sa inyo? Hindi alam ang tama't mali. Naturing ang presidente. Her statement by asking who will be the first to benefit if the president steps down. Wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Yes, ma'am. Wala mo kayo sinabi, ma'am. Yes, napaka-klaro nun na hindi ko siya wala ako sinabi kahapon. Tsaka hindi na kailangan sabihin ni BP Sara na mag-resign. Kasi mga Pilipino na mismo ang nagsasabi na mag-resign ka na BBM kasi wala kang ginagawa dyan. Ang description nga sa kanya ngayon, mas matindi pa siya sa tatay niya eh. Kasi yung tatay niya, ang tagal eh. Nagtagal nakaupo eh. Siya 3 years lang, ganito na ginawa. Ay, ang lupit. Diba? 3 years lang, eto na. Ang dami ng mga kalokohang nangyari. Paano pa kaya sa susunod na 3 years? Ay, hindi natin alam. Dapat, kung ako ang tatanungin, dapat talaga bumaba ka na, sir. Malamang hindi ka bababa dyan kasi nga matindi ka, matibay ka eh. Matigas ka eh, ba't ka bababa? Na BBM resign, Yes, hindi ma'am. ko yan Wala po kayong sinabi. ever sinabi na Sir, let her speak, please. wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then, Okay. Bigyan natin ng rason kung bakit ganito ang panawagan ng Pilipino. Unang-una, si Pangulong Duterte ang nagsabi nito ha. Weak. Weak nga ba? Okay, weak. Okay, sige, weak. Sa susunod, pangalawa, meron daw presidential meron daw tumatakbo sa pagka-presidente. Ito pa yung election pa to na nakaraan. May tumatakbo daw ng pagka-presidente na bangag. Kayo na sumagot, hindi na ako. Wag niyo na akong tanungin. Sa inyo na, sa sarili niyo na. Bangag ba siya o hindi? Okay, next. 20 pesos na bigas, isang kilo ng bigas. 20 pesos. Kayo na ulit sumagot. Natupad ba? So, pangatlong dahilan. Ano pa yung pang-apat? Pagtaas ng bilihin. Okay? Panlima. Ang dami pala, no? Ito yung mga dahilan lang na naiisip natin, ha? Although mababaw to, pero at least may dahilan tayo. Panlima, balik ang droga, palakpakan. Kasi nga naman daw, hindi naman daw dapat madugo ang paglaban sa droga. Dapat daw malambing ba? Ganun. Maayos sa pakikiusap. Ganyan ngayon. Hindi natin kailangan awayin yung mga nagdodroga, yung mga
dapat ano natin yan, kausapin natin ng maayos. Kasi sabi nga ng ating PNP chief, hindi dahil nagdodroga sila, addict na. Ang galing. One of the best quote ever. Pinakamatalinong logic na narinig ko sa tanang buhay ko. Ayan. PNP Chief Marbil. Pinakamalupit yan, grabe. Talagang hindi mo alam kung saan niya hinugot yun eh. Tarantado talaga eh. No? So, ayan pa. Ano pang meron? I-comment nyo nga dyan kung anong mga dahilan kung dapat matanggal na itong si... ayaw magpa-drug test. So, sige, isama na natin yan. Tapos, ano pa ba? Balik ang krimen. Kaliwat kanan yan. Diba? Mahirap nang umuwi ng ano ngayon, ng alanganing oras. Kasi, anytime, pwede kang yariin ng sino-sino dyan. Wala nang takot eh. Ba't ka matatakot? Yung presidente pa, chill-chill lang. Kasi, sabihin na nating mga pulis ang mag-ano niyan. Hindi naman po pwedeng gagawin ng pulis. Walang utos ang dapat ang presidente muna kasi mauuna yan eh. Kung gaano katigas yung presidente, ganun din dapat. Pag hindi nyo ginawa yan, pag hindi nyo ginawa yung trabaho nyo, pag hindi kayo kumilos, yari kayo sa akin. Ngayon, kahit pa chill-chill yung mga pulis, walang pakialam. Diba? Walang pakialam presidente. Yung iba nga, si Tory nga. Diba? Iyan ang mga pulis na, mga kapulisan natin ngayon. Si Tory, tignan nyo. Di mo alam kung nag-aral ba talaga ng pagkapulis o paano naging general eh. Kasi hindi niya alam yung mga dapat niyang gawin eh. Tsaka kung hindi mo naman alam, Mr. Tory, kung hindi mo alam yung mga tama, pwede mo namang i-google o magtanong ka. Hindi, inuna mo yung kayabangan mo yan. Nagmumukha kang tanga dyan sa sa Senate. Alam nyo, buti kahit papaano sa Senate may maayos pa rin eh. Kahit di tayo sold hindi okay sa atin yan si Senator Amy. At least, lumabas tong mga to. Kas, itong magkapatid na Rimulyo na to, kala mo talaga. Di ko alam sa inyo kung bakit pa kayo, Dabalimbing Brothers to eh. Ito yung masasabi mong Dabalimbing Brothers. Alam niyo nung panahon ng mananalo na si Pangulong Duterte, talaga namang naglipatan niya. Nakasmile pa yan si Boying. May video yan, nakasmile si Boying tsaka tong si John Vic. Talaga namang galing siya kay Binay, lumipat siya pag alam niyang mananalo na si Pangulong Duterte. Yan sigaw daw ng Cavite. Yan sigaw kasi ng Cavite, Galing mo talaga, So, tuloy muna natin to. Give them example. So, yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. The Vice President also clarified her Ito pa remarks isa. where she drew a comparison between democracy icon Ninoy Aquino and her father. Binabasehan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung... Ito ang sinasabi kasi ni BP Sara dito. Hindi naman niya kino-compare si Ninoy at hindi naman mako-compare yan. Wala naman to si Si Ninoy hindi naman yan. Ang layo niya kay Pangulong Duterte sa totoo lang. 'Di ba? So hindi niya kino-compare yung ang sinasabi niya nangyari noon, baka mamaya mangyari din ngayon. Ang bababaw kasi ng utak nitong mga animal na to. Hindi inaano yung buong konteksto. Sige lang kayo ng sige. Hindi. Kinukumpara niya yung si Ninoy sa tatay niya. Ang kinukumpara dito yung sitwasyon, mga animal. Kasi nangyari na noon eh. O baka mamaya mangyari pa rin ngayon. Yung nangyari hindi naman natin sinasabi na si Ninoy yung Marcos na tatay ang may gawa nun nung pagkamatay ni Ninoy. Hindi natin sinasabi yun malinaw tayo. Ang sinasabi natin, panahon yun ng Marcos.
Baka ngayon, panahon ng Marcos, mangyari din. Kasi nakita niyo yung video na talagang siyang nagsabi na pinadala po namin si Pangulong Duterte sa the Netherlands para harapin ang kanyang mga madugong war on drugs. Ano katanga? Proud pa siya dun. Proud ka pa. Dapat pati ikaw patawag sa sa Senado eh. 'Di ba? Pwede kaya 'yon? Hindi ko alam kung pwede yan yung presidente ipatawag siya. Hindi natin sigurado yun Pero dapat ipatawag din siya dun tapos tanungin siya nung kapatid niya Bakit ang tanga mo? Ading, bakit ang tanga mo? Ganun, di ba? Alam mo nang mali, ginawa mo pa. Alam niya nang sigurong mali yun, nagbulag-bulagan lang siya. Siyang pinuno siguro. Siguro. Ay, tuloy. Kapasidad or capacity nila to do these kinds of things, including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father. Oh, yun. Malinaw? Kinakatakot lang ni hindi yung iba kasi sinasabi kinukumpara daw Hindi. Tandaan nyo, panahon yun ni Marcos, yung nangyari kay Ninoy. Ngayon, panahon din ni Marcos. Natatakot lang si BP Sara, baka mangyari ulit yun. Kasi nga, pagkalabang ka ng administrasyon, dadalihin ka. Pero mo, nasa na ang malayang pamamahayag ngayon? Wala na. Rest in peace. Kasi nga, sa nangyayari ngayon, pag-kontra ka, ayan, gagawin nila, papatawag ka, iko-contempt ka, para para magmukha kang tanga. Para magmukha kang fake news. Kaya nga sabi nindo kung di ako nagkakamali, sino ba yun? Yung matangkad, si Mark ba yun? Si MJ? Opo, fake news na po ako, para tapos na po. Opo, pasensya na po, fake news ako. Nagpapaliwanag kasi, tapos, warningan kita. Sabi ni Paduano, last warning mo na to. Paano pa siya makakapagpaliwanag kung gaganon ninyo? Mga siraulo pala kayo dyan. Pinatawag nyo pa. Ayun ang tanong, ayun ang talagang dyan. Bakit pinatawag nyo pa kung gaganyonin nyo rin? Diba, pinatawag nyo yan para makagawa kayo ng batas kontra fake news. Diba? Para makapag-create kayo ng batas anti-fake news. Hindi yung para magmukhain silang tanga doon. Ano ba? Si Chrisette nga, kawawa Talagang iyak na lang siya ng po, fake news, pasensya na po. Kahit wala naman dapat ipasensya doon. Itong si Abante, kala mo talaga. Ewan ko Ewan ko sa Abante Basta ewan ko dyan sa mama na yan. Based on history. Among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go home. Wants to go back to Davao City. So, yan na yung balita na yan. Anyway, ano sa palagay nyo? Makakauwi pa kaya si Pangulong Duterte? Sa palagay natin, oo, kasi wala naman talagang hindi naman talaga tama yung ginawa nila Basta-basta na lang pinalipad Tapos dinala dyan Eto pa, walang red notice from the Interpol. Ayan ang isipin nyo dyan. Talagang gawa-gawa lang to ng gobyerno natin. Tignan nyo ang buong mundo ngayon. Kine-question lahat. Anong nangyayari? Pati yung mga Amerikanong abogado, Amerikanong mga ibang lahi na abogado sinasabi, mali yan. Mali ang ginawa nyo. Mali ang ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte. Buong mundo ang nagsasabi niyan, hindi lang tayo.
Nakikita ngayon ng buong mundo, pati ng ibang lahi, kung gaano katarantado ang gobyerno na to. Kaya ang kalupit yan. Oh, wala eh. Kasi ito ang sagot ni Naniniwalang Malacanang na si Vice ni Castro. President Sara Duterte ang makikinabang sa panawagang mag-resign sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay pinahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa press briefing kahapon kung saan ipinagtanggol niya ang Pangulo Siyempre. laban sa mga taong kumukwestiyon sa kanyang liderato. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Tingnan mo, tinamaan kasi. Claire Castro, mas mahihirapan ang bansa kung ang mamumuno ay isang tao na maraming sekreto, partikular na ang usapin sa pondo. Ito, pakinggan nyo to ha, tignan nyo. Sino kaya ang tinutukoy na itong alin na to dito sa mga sasabihin niya? Pakinggan nyo ha, pakinggan nyo. Resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Eh dapat naman talaga, siya ang BP. Alam nga naman ikaw makinabang, tanga. Kaya nga may Vice President eh. Ano pa ba? Pag bumaba ang Presidente, Vice President ako. Ano ba naman, madam? Ano ka ba? Nakakairita na tong alin na to, no? Kaya nga may Vice President. Anong trabaho ng Vice President? Anong description? Ayun nga ang description ng Vice President eh. Pag nawala sa posisyon ng Pangulo, Vice President ang uupo. Anong gusto mong gawin? Sinong uupo? Sinong gusto mong umupo? Ayun talagang uupo dyan. Vice President yan eh. Tanga-tanga naman talaga. Gusto mo ikaw na lang umupo? Sira ulo eh, no? Sinong makikinabang? Kasi pag nawala, Vice President ang siya talaga. Kahit anong gawin mo, siya talaga. Ano ka ba naman? Tulog-tulog din. Mali ba ako, mga pare? Mali ba ako? Di ba, pag nawala ang Pangulo, Vice President talaga ang uupo dyan. Bahala. Ito si ate. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento. Parang si si Marcos yung tinutukoy mo Madaming lililihim, daming tinatago. Di nagpapakita ng mga dokumento. Oy, pakita rin ng presidente yung dokumento niya. Sige. Sige. Yun lang. Magpakitaan sila ng dokumento. Tingnan natin kung gaano karami yung niyan. Tapos, maraming tinatago. Alam naman natin na lahat yan. Kung anong tinatago niyan. Hindi ko na kailangan sabihin. Alam niyo na. 'Di ba? Parang masarap mag-cook kasi nauuhaw ako. Hoy! Wala akong sinasabi nabanggit ko lang. Masarap naman talaga mag-cook. Si Pangulo Duterte nga gusto yung cook eh. Pero cook zero. Maraming tinatago, maraming lihim. Sino pa ba yan? Idagdag pa natin yung walang ginagawa. Diba? Hindi alam yung gagawin. Alam na ng mga Pilipino yan. Huwag mo nang ipagtanggol yung presidente mo. Alam na naming lahat yan. Huwag mo nang paikutin. Huwag mo nang tangkain na talagang matatawag natin na isalba mo pa. Hindi mo na masasalba yan. Sa tingin mo, ikaw tagapagsalita ka ng dapat kung ano lang sinabi ng presidente, yun lang sasabihin mo. Parang sinasabi mo, yung damdamin mo na eh. So, ayan na yan. Yan na pala yan. Tapos na. So, yun na nga. Hindi natin sigurado kung kailan magiging presidente si VP Sara. Pero sure na yan sa 2028. Mas maganda kung mapapaaga, di ba?
Baka bukas maging presidente na yun. Diba? Kaya, ewan ko kung anong mga mangyayari sa susunod na kabanata dito sa mga to. Kung talagang masasabi natin na si Marcos dito alanganin talaga. Alanganin siya. Naalala nyo yung mga rally nito ni Marcos? Yung hindi ko maalala kung sa Gentry o sa Cavite to o sa hindi ko alam kung sa Maynila ba o sa Dasmariñas. Parang nung namatay hindi ko matandaan basta parang nag-brown out yata. Tas ang sinisigaw ng mga tao Duterte. Hindi ka ba naiiya nun, sir? Dapat magkaroon ka rin naman ng konting kahihiyan naman kahit papano. Konti lang, kahit konti lang. Hirap na hirap ka na nga magsalita Mayaya naman tayo sana, sir, ha. Ito, Pangulong Marcos, sana magkaroon tayo ng kahihiyan kahit konti. Puro ka nga sablay, tas ganyan pagagawin mo. Pinahirapan mo na nga yung mga Pilipino, hirap na nga yung mga Pilipino, ganyan pagagawin mo. O mas lalong magagalit talaga sa'yo yan. Ito pa mga mainit na ngayon, hindi natin nakuha yung picture, pero alam nyo to, yung picture ni Madam Liza Marcos. Edited daw. Naniniwala kayo doon? Edited yun? Parang hindi naman edited. Huwag naman kayong ganyan. Hindi naman edited yun. Hindi edited yun. Yung nakaupo sila sa lamesa. Hindi. Talagang kuhang-kuha yung Diba? Kahit sino siguro. Kahit wala sigurong alam sa computer, alam na edited. Hoy, nyo na yung editor nyo yung tanggalin nyo na yan, mahina. Maraming magagaling na dyan na photo editor. Kunin nyo ako. Kunin nyo ako dyan. Edit natin na maayos yan. Meron niyang dyan meron niyang yung pinakita niya sa Photoshop. Ayun, magaling talaga yun. Pinakita niya sa Photoshop kung paano talaga pagmukaing pagmumukaing tunay na nandun Lupit Nilagyan ng bangko, yung sandala ng bangko, inayos yung anino, pinalaki ng konti para kasi ang liit nasa harap siya tapos ang liit ng picture niya Pero hindi halatang edited yun. Basher lang ang magsasabi na edited yung picture ni Madam Liza Marcos. Mga basher lang kayo. Pero ang malaking tanong dito, nasaan na kaya yan si Madam? Madam, alam mo bang Women's Month ngayon? Ba't nasaan ka po? Kaya tayo naka-violet, mga pare. Women's Month ngayon, Madam, nasaan ka na po? Diba dapat siya nangunguna dyan kasi first lady siya Dapat may mga programa siya para sa mga kababaihan. Hindi natin alam kung nasaan si Madam. Pero, nandito lang siguro yan sa Pilipinas, no? Ano sa palagay niyo? Ano sa palagay niyo, mga pare? Baka nandito lang naman yan sa Pilipinas. Kaya, bakit nangyayari yun? Teka, ayusin ko nga ulit. Nandito lang yan sa Pilipinas. Huwag niyong i-bash yan si Madam. Kala nyo ba nasa ibang bansa yan? Dito lang yan. Ayun, nawala yung natin. Nasaan na? Yan. Anyway, i-add nyo nga pala, i-follow nyo nga pala ako sa aking bagong Facebook page na Paring RJ. Wala nang TV kasi yung isa nating hinak Hindi ko alam kung bakit Puro mga na doon, puro mga chicks na ang nandun. Buisit na yan. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel, Paring RJ TV. At kung may oras kayo, mag-comment kayo. At kung may oras din ako, magre-reply tayo sa mga comment nyo.
Anyway, ayan muna ang ating video ngayon. Sana makapag-video tayo bukas o sa isang araw. Pero pipilitin natin mag-video kasi medyo busy tayo ngayon. Busy tayo sa mga kung ano-anong bagay. Busy tayo magtrabaho kasi etong sa YouTube dinali na naman tayo ng Reyos content So, pero kahit wala tayong ano niyan, tuloy pa rin syempre para sa bayan. Para sa Pilipinas kong mahal, di ba? Kaya subscribe lang tayo tsaka like and share natin tong video na to. Huwag niyo kakalimutan paring RJ sa sa Facebook page para mas marami tayo doon, mas masaya. Kasi pag konti tayo, malungkot. Pag mas marami, mas masaya. Malupit ng logic, no? Parang si Marvel lang. Anyway, kita-kits po ulit tayo next time mga pare. Ingat po kayong lahat. God bless you all.